Hello everyone, good morning po. So, this is my last day. So, in this shop and then the same time, last day in my life. Ito ko sa labas ng, uh, siyempre, labas ng mundo. Yeah. So, ako nga pala si Mark Viloria at isang content creator na maliit. I mean, konti lang subscriber. So, kabi po tayo. Ngayon po is May. 5:40 a.m. I think. May 11. So, andito tayo sa labas ng Cordon Mama. So, gusto ko lang naman magpaalam at the same time. So, baka matagal akong hindi makakapag-upload. Okay. So, pero still daily pa rin yung upload, mga seconds lang, pero yung ating mga nagawang video last time about business. Ayan. So, ako si Mark Navida Gloria, isang ordinaryong tao, at we have many challenges in our life. Iba-iba tayo ng sitwasyon. Yes, mahirap pag may mga sitwasyon tayong hindi natin kayang harapin. Pero ito lang naman yung masasabi ko. Kaya natin to sa biyaya ng Panginoon. So, may nag-judge. So, hindi kasi tayo pwedeng umasa sa tao because tao lang sila. We're not expecting others to help us because our situation is very mabigat, you know? Kaya only God can solve our problem. As a vlogger, matagal ako nagba-vlog, 6 years, no? Pero hindi consistent. Pero ito lang naman yung gusto kong parang gawin, diba? Kasi ito nga yung last day natin. Kaya tayong mawala. Kaya gusto ko nang magpaalam sa lahat ng mga viewers ko. Bagamat di ako active dyan sa YouTube, diba? Pero we are still live. Live tayo. So we are live. Kaya pero walang sound yun yung live natin. Pero yes, we are praying for the future. Kung paano gagawin natin dito sa vlog. Kasi masaya ako na nakakatulong ako sa mga tech solution. Dami nagko-comment sa ating YouTube channel, sa ating mga videos, sa mga tutorial. So, medyo maingay kasi. Dito ako sa labas ng kalsada. Yan. So, I'm thankful kasi we have one channel that God given us para makapag-share ng ating knowledge. Yan. So, mabuhay man ako or mamatay. So, andyan pa rin yung video na yan. Still, mapapanood nyo pa rin. Kaya if may mga hindi pa nakakalam sa mga tutorial ko at makakatulong sa iba, pwede nyo pong i-share. Libre lang po ito. Ginawa po natin to para sa lahat. Yes, meron akong kunting kinikita dito, pero it's very a little bit or a little some money, no? So we are not hindi tayo kumikita dyan monthly or whatever. So, sobrang liit lang yung kinikita natin. Pero, salamat sa Diyos dahil ginagamit ako para
makapag-share ng konting knowledge. Meron akong konting share dyan. I mean, yung pinaka-pin sa aking YouTube channel, yung paano nga ba maligtas sa impyerno. So, yun sana yung pinaka mas panoorin nyo kasi yun yung pinakamalaga sa buhay natin. So, mag-iiba yung ating journey after this day and the future kasi we need to settle our situation. So, pwedeng hindi tayo muna makapag-upload ng talagang personal natin, no? But we are still praying for the future. Hindi na alam anong mangyayari bukas, pero this is the time na gusto kong mag-voice out, diba? Kasi dito lang naman ako makapagsalita ng mga nararamdaman ko. May mga pinagkakatiwalaan akong tao, but in a privately na lang yun. Pero ngayon, in a public tayo magsalita. So, sa lahat po ng mga viewers ko, lahat ng mga nagmamahal sa akin, lahat ng mga still sumusuporta sa akin, at mga humahanga. Lahat ng humahanga parang daming views, okay. But yung mga success natin in the past, so tapos na yun, past is past. So, only God can do that. So, sa buhay ko, ang Diyos lang naman yung gumawa nun. So, kaya pinabalik ko yung glory sa Panginoon. Kaya ko lang naman nagawa yung mga video na yan because of God. So, ang Diyos alam niya or may plano ng Panginoon na bigyan tayo ng madaming achievement or success sa buhay natin. But meron kasi time na kailangan mo nating lumusot sa kanyang trial, pagsubok. Okay? Hindi laging success, hindi laging achievement yung makukuha natin. But merong purpose ng Panginoon, meron tayong matutunan. Okay? Kaya this time, we need to face our situation na magpapahubog sa ating character and attitude. Diba? So, I'm 22 years old. Parang bata pa, pero matanda na tingnan. Diba? Because of many situation we need to face. But only God knows everything. So we are looking forward for the another success that God given us. Hindi tayo pwedeng magmadali. Dahil mas magandang bugin tayo sa process, no? So thankful ako, salamat sa Panginoon. Dahil meron tayong YouTube channel na still pinaprovide or ang Diyos ay nagpo-protect sa ating YouTube channel. So madami kasing YouTube channel na wala na. Okay? Pero thankful ako dahil merong YouTube channel para makapagturo, no, ng ating mga kailangang ituro sa buhay. So we are looking forward for another success, no? Pero as of now, we cannot do that because our situation. So pwedeng malaking impact yung success in the future after a years or whatever. So I will update, no, sa YouTube channel. So hindi ko alam kung kailan at ano at kung paano. After the situation, hindi ko alam kung paano ako magsisimula. After all God can do or ano yung gagawin sa akin ng Panginoon. So kakatiwala natin yan sa Panginoon dahil wala tayong ibang asahan kundi ang Diyos. So bonus na lang na meron tayong Panginoon sa buhay natin, na ang Diyos yung magdadirect sa ating future, no? So sobrang salamat po sa lahat ng mga nagko-comment sa mga tutorial ko. Salamat po sa lahat ng mga umahanga sa akin nung ako po ay bata pa, nagsimula ako ng bata. Salamat po sa inyo. Hindi dahil sa Panginoon, hindi ko po yun kaya. Kaya, thank you po.
Ayun na tayo. And I want to encourage you na kahit na iba-iba tayong sitwasyon, alam niyo ba na ang Diyos plano niya yan. Ako, ang life verse ko is yung Luke 1:37. Ano yun? Yun po yung for with God nothing shall be impossible. Na feeling ko, lahat ng mga dumarating na pagsubok sa buhay ko, para bagang sobrang hirap. Hindi siya madali. Matagal na proseso, matagal na healing, matagal na move on or whatever. But I know, gagawa ang Diyos. So, mahirap. Dahil ito nga ay napaka-imposible. Hindi ito kayang gawin hindi ko kayang gawin, hindi ko kayang solusyonan. Only God. At in reality, talagang hindi talaga mangyayari yun. But we are still trusting God because only God can do the impossible things. For example, yung kwento ni Mary. So, si Mary, yung nanay ng Panginoon. So, by the way, kahapon is Mother's Day. Happy Mother's Day po sa mga nanay dyan. Happy Mother's Day. Yan. So, sa kwento kay Mary, ang Diyos ginamit siya para magdalang tao. Pero si Mary ay virgin at ginamit siya para lumabas or magkatawang tao yung ating tagapagligtas para hindi tayo sa impyerno. So, nagulat si Mary na hindi naman siya ginagalaw ni Joseph. Engaged pa lang sila, hindi pa sila kasal, pero buntis na siya. So, naiintindi ni Joseph yung sitwasyon ni Mary. Bagamat mahirap intindihin, but Joseph understand Mary. Napaka-imposible na yung babae na hindi pa ginagalaw, wala pa nangyayari, pero nabuntis siya. Paano nangyari yun? Because God can do that. Parang paano na mga kumpan na. So, bakit nangyari yun? Ang Diyos kasi ay Diyos siya, King of Kings. Kaya niyang gawin lahat. Kahit na napaka-imposible. So, kung kay Mary nangyari yon, pwedeng mangyari din sa atin. Because, in the history of the Bible, lahat ng mga nangyayari dati ay nangyayari ngayon. Kasalanan man yan or blessing. So, we are expecting miracle. Basta we need to pray. Pray. Okay, meron akong nabasa sa Psalm na hindi ako titigil manalangin hanggat buhay ako. So that's my learnings while I reading the Bible. Thankful ako because we have a Bible to direct us the plan of God. So, ang Diyos kasi kaya niyang gawin lahat. So ako, mayroon akong mga prayer. So hanggat buhay ako, I want to pray the impossible things in my life, especially my worst scenario and my worst situation. So, actually, we have no hope, diba? To recover talaga. But, we still recover, but it's very long-term years, diba? Pero we are praying for the short-term years para maka-recover. And that's our prayer, diba? Madaming sitwasyon na kailangang ipag-pray, but I pray every day. I asking God. I will pray humbly to God. Or I will nagpipray ako na may pagpapakumbaba. Because
only God can solution my situation. Meron akong pinag-pray everyday na ang Diyos yung gumawa. Mahirap sa akin, but kailangan kong lumaban. Alam nyo, everyday ako nagpe-pray. Everyday ako nagpe-pray na ang Diyos yung gumawa sa buhay ko because merong impact kapag ang Diyos yung gumawa. Every morning, evening, I pray. Iniiyak ko yun sa Panginoon kasi sobrang bigat ng nararamdaman ko. Sobrang bigat ng situation, no? Pwedeng hindi ako maintindihan ng tao, but God can understand me. Hindi ako tinitolerate ng Panginoon sa ating mga pagkukulang, ng failures in life. But if we are sincere to rebuke us, we are sincere na maitama, God can giving a chance, no? Kaya I encourage, no, yung sa Psalm 116 verse 6 ata yun, na hanggat buhay tayo, hanggat buhay ka, ay andyan yung prayer. Mag-pray tayo na may pagpapakumbaba. Pray tayo na may sincerity. Kung pwede natin iyak lang natin. Gusto kong umiyak pero hindi na lang. Kaya salamat sa lahat ng mga taong sumusuporta sa akin, sa lahat ng taong nag-appreciate pa rin sa akin, mga tanaw ng utang na loob, lahat ng mga past, at essential lahat ng mga pagkukulang ko sa mga iba. Sorry kung hindi ako nakapag-reply sa mga comment nyo, no. Pasensya po, but I'm here, no, na pagpatuloy pa rin if ano yung plano ng Panginoon, time will come. But as of now, I will sign off. I will rest, no? I don't know how many years, but I'm praying, no? Sama niyo po ako sa prayer nyo, no? Sana ma-apply din sa inyo yung habang buhay tayo, kaya natin mag-pray, meron pa rin miracle lang gagawin ng Panginoon sa atin. Alright, salamat po sa inyong time, no? At I appreciated to all viewers na matapos itong video na to. So, salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po tayo ng Panginoon, no? At ingat po kayo. Bye-bye po. Mark Navida Viloria, sign off as of now. I miss you all. I miss ko po kayo. Bye-bye po.